Sa kasaysayan ng musika at showbiz sa Pilipinas, may ilang personalidad lamang ang tinaguriang tunay na alamat. Mga individual na hindi lamang nag-ambag ng sining kundi nag-iwan ng malalim na marka sa puso ng mga tao. Isa sa mga pinakakilala at minamahal sa hanay ng mga musikero at mga awit ay si Edgardo Jose Gary Santiago Valenciano o mas kilala bilang Gary Valenciano. Do you feel it too? Loving you is all I wanna do. Ang Mr. Pure Energy sa loob ng mahigit sa 4 na dekada, siya'y naging tanyag hindi lamang dahil sa kanyang kahusayan sa pagkanta at pagsasayaw, kundi dahil sa kanyang inspirasyonal na paglalakbay sa buhay. Isang kwento ng determinasyon, pananampalataya at pag-asa na nagbibigay lakas sa milyong-milyong Pilipino. Ipinanganak si Gary Valenciano noong 6 na Agosto 1964 sa Santa Mesa, Maynila. Anak siya ni Vicente Calacas Valenciano, isang Pilipinong ama, at Grimilda Santiago y Olmo, isang Puerto Rican-Italianang mga awit ng opera. Dahil dito, wala nang mas natural pa sa dugo ni Gary ang pagmamahal sa musika. Sa murang edad, hindi lamang siya nakikinig ng musika. Siya mismo ay umiibig dito. Lumaki si Gary sa isang tahanan kung saan ang sining at musika ay bahagi ng araw-araw na buhay. Mula pa noong bata siyang edad, siya ay napapabilang sa choir ng paaralan at laging kasama sa mga palabas at variety shows. Ngunit sa likod ng kanyang buhay na puno ng musika, may isang malaking hamon na pinagdaanan mula ng pagkabata. Noong siya ay 14 na taong gulang pa lamang, na-diagnose na siya ng type 1 diabetes. Isang uri ng diabetes na nangangailangan ng panghabang buhay na pangangalaga at maingat na pamumuhay. Ang diagnosis na iyon ay hindi hadlang para sa kanya, bagkus sa isang hamon na kanyang hinarap ng buong lakas at determinasyon. Ang kanyang ina, bilang isang mga awit at musikero, ang isa ring pangunahing impluwensya sa pag-usbong ng kanyang talento. Sa murang edad, naranasan ni Gary ang disiplina sa pag-aaral ng musika at pagpapakita ng husay sa entablado. Ang kanyang pagkabata ay isang imbitasyon sa mundo ng sining at doon nagmula ang paglalakbay ng isang batang Pinoy na may pangarap na magbigay sigla sa bawat taong makarinig sa kanyang tinig at makakita sa kanyang sayaw. Hindi nagtagal, ang batang si Gary nakita ng mga producers at talent scouts dahil sa kanyang likas na galing at karisma sa entablado. Sa murang edad pa lamang, siya ay napakita sa mga commercials at variety shows sa telebisyon na unti-unting nagpalawak na kanyang exposure sa publiko. Ayon sa mga tala, ang kanyang unang malaking break ay ang paglabas sa isang soft drink commercial na nagsilbing unang hakbang niya patungong showbiz. Hindi naglaon, naging regular si Gary sa mga sikat na variety shows tulad ng The Pilita and Jackie Show at Penthouse Live, kung saan maraming nanood sa kanyang talentong pang-musika at pang-entertainment. Ang kanyang pagsikat ay mas lumakas nang mapansin siya ng mga producers at ng kanyang magiging asawa, si Angeli Pangilinan, na noon ay isang modelo at mga awit din. Sa isang pagkakataon, siya mismo ang nag-ambag sa pagpapakilala kay Gary sa mas malawak na entablado at tumulong sa pag-promote ng kanyang mga unang proyekto. Noong 1984, inilabas ni Gary ang kanyang debut album na nagdala sa kanya sa tuktok ng kasikatan. Sa parehong taon din nagkaroon siya ng kanyang unang solo concert sa Araneta Coliseum, isang mahalagang milestone para sa isang bagong artista. Ito rin ang taon ng kanyang kasal kay Angeli Pangilinan na nagmarka ng pagsisimula ng matibay nilang pagsasama, hindi lang bilang mag-asawa kundi bilang tagapagtulak ng karera ni Gary. Habang lumalago ang kanyang karera, lumaki rin ang pagkasikat ni Gary Valenciano dahil sa kanyang kakaibang enerhiya sa entablado at pambihirang galaw bilang mga awit at mananayaw. Tinawag siyang Mr. Pure Energy, palayo na nagpapatunay ng kanyang dinamismo at husay sa pag-perform. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang bilang mga awit siya nakilala, kundi bilang isang kompositor at musikero. Lumabas ang napakaraming kanta ni Gary na naging paborito ng publiko, kabilang mga awiting tulad ng Di Bale na Lang, Sana Maulit Muli, Warrior is a Child, at Take Me Out of the Dark. Mga kantang naging soundtrack sa buhay ng maraming Pilipino. Bukod sa kanyang talento sa musika, naging artista rin si Gary sa pelikula at telebisyon. Sa kanyang karera, nakatanggap siya ng maraming nominasyon at parangal para sa kanyang mga gampanin bilang aktor at performer. At maraming beses din siyang pinarangalan bilang Best Male Recording Artist sa mga prestigyosong award events. Hindi rin nawawala ang kanyang kontribusyon sa pagtataguyod ng OPM sa pandaigdigang entablado sa pamamagitan ng pagganap sa iba't ibang bansa at pagkakaroon ng malawak na fan base
dinala ni Gary ang puso at tinig ng Pilipino sa buong mundo. Hindi matatawaran ang dami ng mga awards at tagumpay na natamo ni Gary V sa kanyang karera. Sa loob ng maraming taon, siya'y nagwagi ng maraming awit awards at iba pang prestihiyosong parangal para sa kanyang kahusayan sa musika at performance. Bukod sa mga parangal sa musika, nakilala rin siya sa kanyang mga kontribusyon sa telebisyon, pelikula at pagbuo ng musika. Hindi lang sa entablado nagbigay sigla si Gary sa tunay na buhay. Siya rin isang mapagmahal na asawa at ama, kasama ang kanyang misis na si Angeli Pangilinan na naging mas malaking bahagi ng kanyang buhay bilang tagapamahala at katuwang sa pag-navigate sa mga hamon ng kanyang karera at kalusugan. Magkasama rin nilang pinalaki ang kanilang 3 anak, sina Paulo, Gabriel at Kiana Valenciano. Mga anak na nagpasunod din sa landas ng musika at sining at nagbigay karangalan sa pangalan ng pamilya sa kanilang larangan. Tunay ngang malaking bahagi ng buhay ni Gary ang kanyang pananampalataya. Sa kabila ng kagustuhan sa tagumpay, palagi niyang inuuna ang kanyang relasyon sa Diyos at ang pagbibigay pag-asa sa iba. Ito'y makikita sa kanyang mga kantang may inspirasyonal na tema at sa kanyang mga mensahe sa publiko na puno ng pag-asa at lakas ng loob. Hindi naging madali ang buhay ni Gary sa kabila ng tagumpay dahil sa pagkakaroon ng type 1 diabetes mula pa noong kanyang kabataan. Madalas siyang makaranas ng komplikasyon at kailangang bantayan ang kanyang kalusugan ng mabuti. Isa sa pinakamalaking pagsubok na kanyang hinarap ay ang open heart surgery noong 2018 dahil sa matinding blockage sa puso na sanhi ng kanyang diabetes. Kasunod nito, nadiskubre rin ng kidney cancer na agad niyang naoperahan at siya ngayon ay cancer-free. Bukod dito, napagdaanan din niya ang iba pang mga sakit tulad ng tuberculosis, hepatitis, dengue fever, COVID-19, pneumonia at knee surgery, pati na rin ang angioplasty noong 2024 habang ipinaghahanda ang kanyang konsyerto. Noong Desyembre 2024, sa kanyang Pure Energy One More Time concert sa Smart Araneta Coliseum, kinailangan niyang ihinto ng maaga ang isang gabi ng palabas dahil sa matinding dehydration at pagsusuka na siya mismong inamin niyang dulot ng pagod at kondisyon. Gayunpaman, pinatunayan niya ang kanyang katatagan. Pagkatapos ng pag-ospital at pahinga, nagawang ituloy ni Gary ang pangalawang gabi ng kanyang concert at nagbigay inspirasyon sa kanyang mga tagahanga sa Araneta Coliseum. Sa kasalukuyan, sa kanyang edad na lampas 60 taong gulang, hindi pa rin tuluyang nagre-retiro si Gary Valenciano sa showbiz, bagaman mas pinili niyang bawasan ang mga malalaking venue at mas mag-focus sa mas intimate na pagtatanghal. Siya ay aktibo pa rin at patuloy na nagpaplano ng mga proyekto tulad ng mga international shows at bagong musika. Sa kabila ng mga hamon sa kalusugan, ipinakita ni Gary na ang kanyang dedikasyon sa musika at sa mga tagahanga ay hindi nagmamaliw. Patuloy siyang nagiging inspirasyon sa kabataan at matatanda. At ang kanyang buhay ay patuloy na ang tunay na enerhiya ay hindi nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa tibay ng puso at pananampalataya. Ang kwento ni Gary Valenciano ay hindi lamang kwento ng isang sikat na artista. Ito ay kwento ng tibay ng loob, pagmamahal sa sining at pag-asa sa kabila ng unos. Sa bawat kanta at pagtatanghal, ipinakita niya ang kanyang pagkatao na puno ng sigla, inspirasyon at malasakit sa kapwa. Sa mga hamon ng buhay at karera, hindi siya bumitaw. Sa halip, nagpatuloy siya at naging huwaran ng maraming Pilipino na nangangarap at naghahangad ng pag-angat.